All right mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, no? Dito po tayo sa Tokis Birador naman, mga kababayan, no? Upload din. Kamusta po kayong lahat? At tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin yung banat ni Baguio Mayor Benjamin Magalong dito po sa mga congressman, no? Mainit po ngayon talaga. Mainit talaga si Magalong. Gustong-gusto niyang bakbakan ang mga congressman, mga kabayan, kasi feeling niya sila ang may power of the purse, sila rin ang nagnanakaw ng purse. Okay, ganun din po si ex-PNP Chief General Nicolas Torre III na tinanggal ng inyong pangulo na hindi kasi niya na pinagkakatiwalaan, pero yung isa na secretary ng Department of People Without Honestly na command responsibility, accountability, wala po, pero pinagkakatiwalaan pa rin. Okay? Kasi may sinabi po ang inyong ex-PNP Chief General Torre. Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So dito po, bumabanat na naman si Magalong. Kasi po, ang mga congressman, the likes of Benny Abante, sila Terry Ridon, kung maalala nyo si Terry Ridon, nagsagawa na po ng unang hearing tungkol po dyan sa flood control project na yan. Pinatawag nga po nila si Bunoan. Ngayon, yung pinakamaingay, bakit hindi nyo mapatawag? Ang sabi nga ni Ridon, kay Magalong noon, kung meron kang pangalan ng mga congressman dyan, ilabas mo na. Para naman magkaalaman, baka pwede pang ipatawag, maybe. O bakit? Kasi kabaro nila, papatawag mo? Kaya mo? Paano pag pinangalanan niya si speaker? Paano pag pinangalanan niya si speaker? Walang yan, may maingay doon na nagmumower. Papatawag niyo si speaker? Paano pag pinangalanan niya si Elizaldico? Papatawag mo si Elizaldico? Paano pag pinangalanan niya yung kabaro mo dyan sa mga party list? Kaya mo? Meron ka bang political will? Pwede mo bang sabihin walang kaibigan, walang kabaro kung kayo po ay allegedly naaakusahan sa ganitong mga anomalya? Kailangan yung sumipot. Otherwise, ipapakontempt namin kayo. Kaya nyo? Congressman Abante? O ngayon, si Congressman Abante, ganun din ang sabi. Ilabas mo pangalan. Ang gusto ni Magalong, sa akin pong opinion, ilalabas niya lang ang pangalan kung siya po ay ipatatawag ninyo formally, officially, na may kasama ng utos, no? Pinapatawag nyo siya, pinapasabpinan nyo siya sa hearing. Inaantay niya po, yan po sabi niya, ilang beses ko nang sinabi na I will appear, pero hindi nyo ko tinatawag. Wala akong natatanggap na notice. Oo nga naman. Abante, Ridon, kayo dyan sa member ngayon na bagong komite, Infracom. Bakit Ridon? Ang tapang-tapang mong magsalita. Name names. Abante. Ngayon? Sabi pa ni Abante, kung wala naman daw mailalabas na pangalan, si Magalong, chismis yan. Para maging official naman, mga congressman, para po maging official, para po sworn statement, para kung nagkamali si Magalong, contempt. Hindi niya ilalabas sa publiko na mamaya maakusahan siya ng chismis. Makasuhan siya ng libel nung babanggitin niyang pangalang mga politiko. Maganda, official. Maganda, swear in. Na lahat nung sasabihin niya, under oath, di ba? Di ba mas maganda yon kung Abante at Ridon? Na yung taong nagbo-volunteer na. Bakit hindi niyo patawag? Bakit? Dahil para pag nalaman ninyo, puta, kumpare ko pala yan. Baka mamaya pangalan nyo nandun. Di nabigla kayo. Kaya ang gusto nyo, ilabas niya na lang publicly. Hindi naman ganun. Kailangan under oath ako. Lugi ako pag nilabas ko yan. Mamaya kasuhan nila ako, yung mga kasamahan ninyo. Di talo ako. Ako ang nalugi. Ano kayo? Hayahay ngayon. Di tama naman. Matagal niya nang sinasabi. Patawag nyo ako. Bigyan nyo ako ng sabpina hanggang ngayon nun. Nakakailang linggo na, hindi nyo patawag. Bakit? Natatakot kayo? Na mamaya baka pati pangalan nyo nandoon? Dapat i-recuse nyo ang sarili ninyo. Kung nandoon yung pangalan
ninyo, recuse. Kung nandun yung pangalan ng kaibigan ninyo, then what you gonna do with it? Ha? Natatakot ba kayo na ipatawag si Magalong? Ha? Di ba? Benny Abante, kung talagang gusto nyong malaman sino, dapat under oath. Para kung nagkamali si Magalong, kasuhan, di ba? O, hindi yung, sige, sabihin mo na lang, kami na bahala. O pag nalaman ninyo, ano gagawin ninyo? Kakausapin nyo in private? Yung mambabatas? Di ba? Hindi naman pwede yun. Kailangan under oath. Ito, napakaingay naman itong mga to. Oo, ingay ninyo. Ha? Okay, punta naman tayo dito kay ex-PNP Chief Torre. Kasi po, marami pong nagsasabi dyan, baka daw ilagay siya sa MBI. Baka daw ilagay siya sa DPWH. Bibigyan daw siya ng magandang pwesto ng inyong Pangulong Marcos, baka maging corruption SAR siya. Ay naku, kahit na anong corruption department gawin nyo dyan, sinong umupo? Wala yan. Pagbabantaan lang yan, tatakutin yan. Oo. Baka pag natako, sabing damay ko pamilya mo, baka bukas di ka nasikatan ng araw, wala na, gigive up na rin yan. Oo. Kaya pampalubag-loob lang kay Torre yung, pero totoo niyan, bakit mo pa bibigyan ng pwesto sa gobyerno ang taong hindi mo pagkakatiwalaan? Hindi na nga siya pinagkakatiwalaan ng presidente, dahil tinanggal O di ba? Presidente mismo, sabi ni John Vic, mismong presidente ang nagtanggal. Ha? Inutos ng presidente. Tapos gawa-gawa kwento, 'di ba John Vic? Sabi mo may iniisip na malaking proyekto para kay Torre. No way. Hindi yan. Ayaw na ng Pangulo sa iyo, ayaw na. Panindigan nyo na. Huwag nyo nang i-appease. Tinanggal nyo lang yung taong sumusuporta sa inyo. Ayaw nyo kasi nalabanan niya ang totoong korupsyon. Kasi mababawasan ng inyong negosyo. Ano ang sabi ni Torre doon sa possible daw na MBI appointment? Kasi nag-resign na po si Director Jaime Santiago Ha? Anong sabi ni Torre? I'm not qualified. Hindi daw po siya qualified bali sa ulat ng politiko. Relieve Philippine National Police Chief Nicolas Torre III said that he is not qualified to head the National Bureau of Investigation. Ha? Ito po, let's just wait for the official announcement kung meron man. When asked if he would accept the appointment, Torre replied, masyado naman na una ang karwahid yan. Pagtatanggapin o hindi, wala pang ang announcement. He also refused to disclose he have already talked to Marcos, citing executive privilege. Okay. Ha? Nakakahiya po. When asked about his possible appointment to head the MBI, Torre replied, I'm not qualified for it. Torre went to the office of De Lima to bring him a cake and jokingly said that he had taken a job as a food delivery man. Nag-Uber na po o nag-Grab po. Seriously speaking, when I was the chief PNP, Congressman De Lima was among the first visitors in my office. Yan, binisita daw siya ni De Lima. Pero ito pong MBI na ito, na posisyon, sabi rin ni Torre, nabasa ko, kailangan meron kang experience as 15 years as litigator, hurado. Dapat ikaw ay isang lawyer. Hindi naman po lawyer ang profesyon ni PNP Chief Nicolas Torre III. Police po yan. No? Investigador. CIDG Chief. Pero hindi po siya isang lawyer. Kinakailangan nga sa MBI dapat isa kang abogado. Ha? Kaya hindi qualify po. Inamin naman ni General Torre, hindi ako qualified. Diba? Tama naman yan. Bakit nyo kasi isisingit? Nagbabakasyon muna yung tao. Nag-iisip. Nag-iisip siguro kung anong next move niya. Ang next move mo na lang, General Torre, para sa akin lang, bakasyon ka na lang muna. Hilingin mo sa Pangulo na i-early retirement ka and get all the benefits of the former PNP chief. Kunin mo na. Mag-early retirement ka na kasi binaboy ka naman na No? Yung pangalan mo, binigyan na ng dungis ni John Vic Rumilla at ginamit ang Pangulo. Dahil daw gusto daw na lang linisin yung lumang pamamaraan dyan, lalong-lalo na sa Napolcom. Pag alis ng Pangulo, wala ka na rin. Di balik dati sila. Wala. Hindi ko naniniwala dun. No? Talagang pinulitikan nyo lang kasi bakit? Hindi nyo kayang hawakan sa leeg si Torre. Kaya kung ako kay General Torre, huwag nyo tanggapin yung corruption SAR. Naku, dapat ang presidente ang corruption SAR. Diyos mio, paano pa kayo yung pampalubag loob, mga walang iya kayo. Binaboy nyo na nga gusto nyo pa ulit babuyin ng babuyin? General Torre, pull me once.
shame on you. Pull me twice, shame on me. Tandaan mo yan. Alam mo naman siguro yan. Kaya wag kang pauuto. Oo, uutuin ka lang ng mga yan. Tapos pag hindi ka na mapakinabangan, ginagawa mo ng tama ang iyong trabaho, ha? Gusto mong ituwid yung mga mali, walang corruption, ha? Wala yung takpanan, itsutyugiin ka. Bakit? Kasi nasasapawan sila. At baka naman, nababawasan yung kita ng mga amo nila na nagsusupply sa kanila ng ano. Yung nababawasan daw po yung trilyones ng mga pera ng amo nila. Okay? So kaya ginawa ng kwento si Torre. Okay, kayo po. Ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.